Number 10. Gumuho ang gusali sa Gramado, Brazil dahil sa mga bitak sa lupa. Sa isang tahimik na lungsod turista sa Timog, Brazil, nagsimula ang lahat sa maliliit na bitak sa lupa. Mga linyang akala ng iba ay simpleng epekto lang ng ulan. Pero habang lumalakas ang buhos at mas dumadami ang reklamo ng mga residente, mas naging halata na may gumagalaw sa ilalim. Ang mas nakakakilabot, ilang araw bago tuluyang gumuho ang gusali, may mga senyales na. At dahil dito, nailikas sa mga tao bago pa mangyari ang pinakamasamang senaryo. Dito mo makikita kung gaano kahalaga ang maagang babala at mabilis na aksyon. Kapag ang lupa mismo ang nagbabago, nagkakabitak, lumulubog o tila bumibigay, pwedeng maging domino effect ito sa mga pundasyon ng mga bahay at gusali. At kahit walang nasaktan, ang takot na iniwan nito sa komunidad ay matagal bago mawala. Isang paalala na minsan, ang disaster hindi dumarating na may tunog, kundi dahan-dahang sumusulat sa lupa hanggang sa bigla na lang bumigay. Number 9. Halos lamunin ng lupa ang magsasaka sa Rotorua, New Zealand. Madaling araw, habang ginagawa lang ng isang magsasaka ang pagkaraniwan niyang routine, muntik na siyang mabulabog ng isang bagay na parang eksena sa pelikula. Isang napakalaking bitak na biglang lumitaw sa sakahan. Isang maling liko lang, isang konting diin pa ng gulong o paa at posibleng hindi na siya nakauwi. Sa lugar na kilala sa geothermal activity at pabago-bagong lupa, nagmisto lang nagising ang ilalim ng bukirin at nag-iwan ng abismong hindi mo aakalain na pwedeng mabuo sa ganitong bilis. Ang nakakatindig balahibo rito, hindi lang yung laki ng bitak, kundi yung timing at sorpresa. Kapag ang lupa ay napahina ng matinding ulan, pagguho o natural na proseso sa ilalim, pwedeng mag-collapse ito ng walang pasabi. At para sa mga nakatira o nagtatrabaho sa ganitong klaseng lugar, ang normal na araw pwedeng maging malapit na sa trahedya sa isang iglap. Isa itong paalala na hindi lahat ng panganib ay nasa harap. Minsan, nasa ilalim mismo ng paa mo. Number 8. Higanting bitak sa kabundukan ng Bighorn, Wyoming. Sa kabundukan ng Wyoming, may isang araw na nagsimula lang sa simpleng paglalakad, hanggang sa mapansin ng isang tao ang tila hiwa sa lupa. Sa una, parang ordinaryong siwang lang. Pero sa mga sumunod na linggo, lumawak ito ng lumawak, na para bang may higanting kamay na unti-unting hinahatak ang lupa palayo sa sarili nito. Ang dating maliit na bitak, naging napakahabang guhit na kayang gulatin kahit ang sanay sa bundok. Isang paalala na minsan, ang kalikasan hindi sumasabog agad. Minsan, dahan-dahan itong lumalaki hanggang hindi mo na kayang ipagkibit-balikat. Mas lalo itong nakakakilabot kapag iniisip mo na ang ganitong pangyayari pwedeng mangyari ng walang malinaw na lindol moment na mararamdaman ng lahat. Pwedeng pinaghalo ito ng pag-ulan, pag-ipon ng tubig sa ilalim at pagdulas ng lupa. Yung tipong akala mo matibay ang bundok, pero sa ilalim pala parang basang karton na unti-unting bumibigay. Sa mga ganitong lugar, sapat na ang isang maling hakbang o sobrang lapit sa gilid para ang simpleng curiosity ay maging panganib. Number 7. Ang bitak sa isla sa Mackinac Island. Sa isang isla na dinarayo ng mga turista dahil sa ganda at tahimik na vibe, may isang kakaibang atraksyon na mas nakakatakot kaysa nakaka-relax. Isang malaking bitak sa bato, parang hiniwang pader ng kalikasan. May mga kwento pa na dati raw itong itinuturing na walang hanggan ang lalim, kaya may halong hiwaga at takot ang pagtingin ng mga tao rito. Hindi ito kagaya ng mga bitak na gawa ng biglaang lindol. Mas mukhang resulta ito ng napakatagal na pag-ukit ng tubig at panahon. Yung erosion na paulit-ulit hanggang sa tuluyang bumigay ang bato at mabuo ang siwang na parang pasukan sa ilalim ng mundo. Pero ang mas nakakainis at nakakalungkot, habang tumatagal, ang mga ganitong lugar na dapat pinapangalagaan ay pwedeng masira hindi dahil sa kalikasan, kundi dahil sa tao.
Kapag napabayaan, natatambakan ng basura at detritus, nawawala yung o at napapalitan ng panghihinayang. Kaya sa likod ng ganda at misteryo ng bitak sa isla, may tahimik na mensahe. Ang mga sugat ng lupa pwedeng maging babala o kaya namay maging salamin ng kung paano natin tinatrato ang mga lugar na dapat nating ingatan. Number 6. Biglaang lumitaw na higanting fenda sa Sonora, Mexico, 2014. Isipin mo na lang, isang araw, normal ang biyahe sa isang highway. Tapos biglang nagkaroon ng napakalaking hiwa sa lupa na parang binuksan ng pandurog ang mismong kalsada. Ganito ang nangyari sa Sonora, Mexico, kung saan isang malapad at malalim na bitak ang biglang lumitaw at umabot ng halos 1 kilometro ang haba. Sa ilang bahagi, parang kayang lunukin ng sasakyan. At dahil dumadaan ito sa isang mahalagang ruta, hindi lang ito simpleng natural na pangyayari. Direktang tinamaan ang kabuhayan, transportasyon at seguridad ng mga tao. Ang mas nakakaintriga, hindi agad klaro kung ano ang eksaktong dahilan. May mga hinala na pwedeng humina ang lupa dahil sa tubig sa ilalim, underground flow na unti-unting nag-ukit at nagpalambot sa terrain hanggang sa bumigay. Meron ding nag-uugnay sa paggalaw ng fault line o lindol sa paligid na posibleng nag-trigger sa pagbukas ng lupa. Pero kahit alin pa ang totoong paliwanag, ang epekto, pareho. Isang paalala na may mga lugar sa mundo na pwedeng mag-iba ang anyo sa isang iglap. At kapag nangyari iyon sa ilalim ng kalsada, ang panganib ay instant at walang pinipili. Number 5. Mga itim na bitak sa Mono Lake, California, Black Point Fissures. Sa Mono Lake, California, may mga bitak sa lupa na hindi lang basta crack, kundi parang mga lagusan na may sariling karakter. Madilim, matarik ang gilid, at may mga parte na sapat ang lapad para makapasok ang tao. Ang kakaiba pa, ang pinagmulan nito ay hindi tipikal na landslide o bigla ang gumuho. May koneksyon ito sa mga lumang proseso ng bulkan at sa mga patong-patong na material na nabuo sa ilalim ng lupa. Parang may pinagtagpi-tagping kwento ang bato at abo at sa paglipas ng panahon, nabuo ang mga siwang na mayon ay mukhang itinakdang daanan ng kalikasan para ipakita kung gaano ito kalakas gumawa ng sariling iskultura. At habang ang iba ay nakikita ito bilang adventure spot o kakaibang tourist view, may isa pa itong mas malalim na dating. Pinapakita nito kung paano kayang gumawa ng kalikasan ng mga bitak na sobrang linis ang forma, halos patayo ang mga pader at may lalim na nakakakaba kapag sumilip ka. Hindi itong tipong bitak na makikita mo lang sa kalsada pagkatapos ng ulan. Ito yung klase ng hiwa sa lupa na may parang history sa ilalim. Kaya kapag napadpad ka rito, ang mararamdaman mo ay hindi lang gulat, kundi respeto sa mga prosesong hindi natin nakikita pero kayang baguhin ang lupa sa loob ng libu-libong taon. Number 4. Lambak ng mga gilingan sa Italia, Val dei Mulini. Sa Italia, may isang lambak na parang iniwan ng panahon. Yung tipong kapag tiningnan mo, ramdam mong may kwento ang bawat pader at bawat pato. Ang Val dei Mulini o lambak ng mga gilingan ay nabuo mula sa malalalim na guwang at ravine na nililok ng kalikasan sa mahabang panahon. Noon, naging buhay na buhay ang lugar dahil sa tubig na dumadaloy at sa mga gilingan ng harina na idinayo roon. Pero habang lumipas ang mga taon at nagbago ang kabuhayan, unti-unting napabayaan ng mga gusali at doon pumasok ang pinakakaibang bahagi. Sinakop ito ng kalikasan pabalik. Ngayon, ang dating lugar ng trabaho at ingay ay parang tahimik na ghost valley na balot ng luntian. Makikita mo ang mga lumang pader na tinutubuan ng halaman at ang dating istrukturang gawa ng tao ay naging bahagi na ng natural na tanawin. Hindi man ito bitak na biglang lumitaw sa isang araw, pero ang mismong lambak ay patunay kung paano kayang humubog ng lupa ang tubig at panahon, at kung paano rin kayang burahin ng kalikasan ang bakas ng tao kapag iniwan natin itong nakatiwangwang. Number 3. Lambak na nasa gitna ng 2 kontinente sa Iceland, Thingvellir. May lugar sa Iceland na literal mong mararamdaman na parang nasa hangganan ng mundo.
dahil hindi lang ito tourist spot, kundi isang aktwal na linya kung saan naghihiwalay ang dalawang dambuhalang tectonic plates. Sa Thingvellir, pwede kang tumayo sa pagitan ng North American at Eurasian plates, parang ang lupa mismo ay hinahati sa dalawang panig. At ang nakakagulat, hindi ito static. Dahan-dahan itong bumubukas sa paglipas ng panahon. Kaya ang mga bitak at siwang ay hindi lang disenyo ng kalikasan, kundi ebidensya ng patuloy na paggalaw ng planeta. Sa gulat factor, ang lugar ay parang open book ng geology. Makikita mo mismo ang mga crack patterns, ang mga pader ng bato, at minsan pati ang malinaw na tubig na pumupuno sa ilang bahagi ng siwang. Para sa iba, Instagram moment ito, pero sa mas malalim na tingin, isa itong paalala na ang mundo natin ay buhay, gumagalaw at nagbabago kahit hindi natin napapansin. Sa Thingvellir, hindi mo lang nakikita ang bitak, parang naririnig mo rin ang bulong ng lupa na nagsasabing, ang lupa sa ilalim mo, hindi permanente. Number 2. Malalim na lindol sa Bhuj, Gujarat, India 2001. May mga lindol na yayanig lang ang mga gamit sa bahay, pero meron ding lindol na binabago ang buong buhay ng isang rehiyon. Sa Bhuj, Gujarat noong 2001, ang pagyanig ay hindi lang malakas. Ito yung klase ng sakuna na nag-iwan ng malalalim na piklat sa lupa at sa alaala ng mga nakaligtas. Sa loob ng ilang segundo, nagkiba ang mga gusali, nagkandawasak ang mga komunidad, at ang dati mong kalsada o bakuran ay pwedeng magkaroon ng bitak na parang hiniwa ng kutsilyo. Ang pinakamatindi, maraming lugar ang hindi lang basta nasira, parang pinatungan ng bigat ng mundo. Kapag ganitong klase ang lindol, ang bitak sa lupa hindi na lang visual shock. Nagiging simbolo ito ng biglaang pagkawala. Tahanan, trabaho, seguridad, minsan pati mahal sa buhay. At pagkatapos ng pagyanig, may isa pang laban, yung pagbangon. Kasi kahit tapos na ang lindol, ang takot at trauma na iwan sa isip. Kaya ang Bhuj earthquake ay hindi lang kwento ng pagguho. Kwento rin ito ng kung gaano kahina ang tao sa harap ng kalikasan at kung gaano rin siya katatag kapag napilitan siyang bumuo ulit mula sa abo. Number 1. Napakalalaking bitak sa lupa matapos ang lindol sa Turkey. May mga kuhang drone na kapag pinanood mo, mapapahinto ka talaga dahil hindi mo aakalain na kayang hatiin ng lindol ang isang lugar parang papel. Sa Turkey, matapos ang isang napakalakas na pagyanig, lumitaw ang mga bitak na tumawid sa mga bukid, kalsada, sapa at maging sa mismong mga pamayanan. May mga bahagi na parang may higanting kanal na biglang lumitaw, sobrang lapad at sobrang lalim na kahit tumayo ka sa gilid, mararamdaman mong pwede kang kainin ng lupa kapag nagkamali ka ng hakbang. Yung dating iisang komunidad, pwedeng literal na nahati sa dalawang panik. Ang nakakatindig balahibo rito, hindi lang yung laki ng bitak, kundi yung mensaheng dala nito. Kapag gumalaw ang lupa, walang stable na garantisado. Ang mga bitak na ito ay parang visual record ng galit ng kalikasan at kasabay nito, record din ng pagkawasak. Mga tahanan na gumuho, mga kalsadang naputol at buhay na biglang nagbago. Kaya sa number 1 na ito, ang napakalalaking bitak, hindi lang siya oddity na pwedeng i-feature sa video. Isa siyang paalala kung gaano kabilis mabubura ang normal na araw at kung gaano kahalaga ang pagkahanda, pagtutulungan at pag-asa pagkatapos ng pinakamadilim na pagyanig.